And nung under cross-examination ng depensa at pati ng mga senador, lumabas dito yung mga totoong detalye na bagamat marami silang sinabi, ng bottom line nito is walang nilabag na batas si Sara Duterte doon sa kanyang ginawa. Opo. Attorney, unahin ko lang yung assessment lang po ninyo doon sa Day 13 o itong pagharap ng testigo na si Attorney Roderick Wamil mula sa COA. Ano yung inyo pong masasabi po sa kanyang naging mga pahayag? Well, as I have stated before, at the beginning ng presentation ni Attorney Wamil, ang tawag ko dito yung mga inaangguluhan. It appears that si Wamil ay umaanggulo para ituro ang liability o na may liability si Sara Duterte, si VP Sara, doon sa sinasabi nilang pagre-release ng mga confidential funds. And that is expected of the prosecution to do. Kaya marami ang mga tao, including ako, ay we got bored of the direct testimony of Wamil because ang inaabangan ng tao dyan is in the cross-examination. At dito sa cross-examination, dito na lumabas yung mga inconsistencies doon sa testimonya ni Wamil na ang talagang ginagawa niya nung umpisa is to, not just to lay down facts, ang ginagawa niya is to interpret the law. And nung under cross-examination ng depensa at pati ng mga senador, lumabas dito yung mga totoong detalye na bagamat marami silang sinabi, ng bottom line nito is walang nilabag na batas si Sara Duterte doon sa kanyang ginawa. Ang kanilang mga COA findings, ang sinasabing kulang-kulang pa, yung mga sinumiting report, does not necessarily translate to a criminal liability. It may be a basis of an administrative liability dahil kulang yung mga dokumento, pero insofar as criminal liability is concerned, wala pa doon. Kung wala ang criminal liability for that, lalong hindi siya magiging impeachable offense or yung betrayal of public trust, kagaya na gustong ipunto dito ng prosecution. Opo. Nabanggit po ni Wamil, nasa ilalim daw ng gobyerno o ng COA rules, particular na po doon sa Joint Circular number 2015-01, ang hindi daw pagsumite ng sapat na mga dokumento para i-liquidate yung milyon-milyong pondo ay nagpapakita ng presumption o may sinasabi pa nga prima facie evidence. O ipagpalagay po natin na personal daw na kinabang o ang nakaupong accountable officer. Ano pong tingin po ninyo? Sapat po ba yun, Batayan? That was his interpretation, but under scrutiny, lalo na ng pagtatanong ni presiding officer, Chis Escudero, nilinaw nila dito na yung sinasabi niyang presumption na yan will apply only once the resolution of the COA has become final and executory. Iba kasi yung word na executory, iba yung final. The final is, it only happens kung if it was subjected to judicial review and nagdesisyon ng korte after 15 days na tama yung interpretasyon nila. And then that's the only time that it becomes final and executory. Yung executory kasi, that means yung decision, automatic yan. Paglabas ng decision, pwede mo nang i-execute. Pero that doesn't mean na final na ito. Hindi na siya po pwedeng baguhin pa. So, sa pagtatanong ni Chis Escudero, lumabas dito na magiging executory lang, matuturing lang nilang may prima facie once the decision of the COA has become final, which it has not obtained sa panahon na hanggang sa kasalukuyan dahil hindi pa pinal yung resolution na ito ng Commission on Audit. Opo, nabanggit ho ng COA witness na puro acknowledgement receipts daw yung isinumiti ng OVP. Sa batas ho ba natin, attorney, sapat na ba ito bilang liquidation documents? May tuturing natin ang liquidation documents po. Well, Wamil himself explained, siya mismo sumagot na hindi naman nire-require ng batas na official receipt ang isasapit mo, lalo na kung ang pinagbibigyan ng confidential funds ay mga tao at hindi mga supplier na pinagbibilan, hindi mga korporasyon, hindi isang negosyo. Ang impormasyon ay hindi isang negosyo at wala namang resibo para doon. Hindi ka naman pwedeng
mag-register sa BIR, sabihin mo na ang business mo ay taga-benta ka ng impormasyon or mga sekreto. So that's ridiculous. Kaya ina-assume ng batas na sa sitwasyon na ang binibili mo from the confidential agents or impormasyon, hindi ka talaga required na magbigay ng official receipt. Ang kailangan mo lang is an acknowledgement na yun ang meron naman sa kasalukuyan. So even Wamil admitted na insofar as yung pagbibigay ng tulong o ng reward doon sa mga confidential agents are concerned, sapat na yung kanilang acknowledgement receipts as compliance dito sa COA circular. Opo. At pinuna rin yung paggamit daw ng mga aliases at yung mga code names sa attorney. At sabi nga ng COA, silent daw yung batas, yung circular patungkol nga dito. Tama ho ba, attorney? Sumasang-ayon ho kayo doon sa kanyang sinasabi? That is correct. Tama naman talaga yun. Kaya nga yun ang ginagawa ng mga agencies na meron talaga silang confidential funds. Wala naman talaga nagde-divulge ng totoong pangalan ng mga tao na magre-receive. Kasi otherwise, you will be putting the life of the people at risk. And the law recognizes that. Kaya nga hindi yan ginawang requirement. Kaya nga umpisa at umpisa pa, sinasabi na natin, there's no big deal about this use of aliases because this is the usual practice. At nung tinanong siya, I don't know kung yung pagkakatanong ni Ping Lacson was accidental lang na nabuksan ito o gusto talaga niya makarating doon sa katotohanan. Pero base doon sa tanong ni Ping Lacson, nung tinanong agad niya about his security clearance, medyo nalito yung si Wamil. But ang punto dito ni Ping Lacson is that hindi mo talaga malalaman yung totoong pangalan ng mga tao because you do not have the proper security clearance for that. Kasi nga, yung pangalan ng mga tao na to, na yung totoong pangalan nila ng mga confidential agents are supposed to be absolutely secret until such time na matapos ang operation. Doon lang mo lang i-declassify o pwede mo nang i-divulge sa public yung mga impormasyon na ito, which will take a long time, kasi delikado yan if you release the names of the people today at kung apektado halimbawa dyan ay mga kakilala nila na mga dating mga active sa CPP, NPA o ano pa mga terrorist organizations, they'll be dead in a couple of days. So that's the reason why the law treats yung ganitong mga matter with absolute secrecy kasi delikado ang buhay ng mga tao. Opo. So, dapat pala, paano kaya bigyan ng kahulugan ng impeachment court? Ibig sabihin, attorney, yung paggamit ng Mary Grace Piatos na pangalan ay hindi po yun issue. Talagang parte po yun, normal po yun na protocol po pagdating dito sa operasyon. Alam naman po yan, even ng mga House of Representatives, na miyembro ng House, na ginawang malaking issue itong Mary Grace Piatos. Kasi nga, sabi ko sa inyo, sa umpisa pa lamang, itong impeachment na to, hindi naman to about legality. This is not about, this is not a legal process, a legal proceedings. It is a political process. At sa sitwasyon na ginagawa ng House noon, nung nasa Committee on Justice pa sila, and up to the present, ang ginagawa nila is a trial para sa publiko, hindi para sa Senado. Ito ay para kumbinsihin tayong lahat base sa kanilang mga representasyon na may pananagutan ang Vice Presidente. But I think they have failed, the prosecution has failed in both courts. Yung dalawang korte sinasabi ko noon, the impeachment court itself sa Senado and the bar of public opinion. Tayo yun. In both courts, I think the prosecution is losing their cases.